Kabanata 1376. Si Brock Park ay hindi man lang sumulyap kay Mandy Zimmer kahit isang segundo. Patuloy siyang tumitig sa kay Harvey York ng malamig at sinabi, "Bata, galit ka ba sa akin? Kung galit ka, maaari ka lang umalis. Hindi ka tinatanggap ng aking bar dito. Sinasabi ko sa iyo. Dahil lamang sa reputasyon ng iyong asawa kaya pinapayagan kang umupo dito kasama naming lahat. Kung hindi, wala ka ring karapatan na makakasalubong ako sa iyong katayuan, hayaan pang umupo sa harap ko. Wala ka bang ideya sa halaga na mayroon ka? Nararapat ka ba? Hindi ako makatiis sa mga taong katulad mo, nagyayabang na parang bagyo pero wala ka namang talento." Si Brock ay nagdadaldal sa puntong ito. Gusto niya talagang samplein si Harvey ng masama. Kung hindi ito para sa kay Mandy, hayaan na niya na gawin ito ng ibang tao para sa kanya. Tiningnan na ni Harvey si Brock bilang isang biro dati, ngunit pagkatapos ay ang kanyang tingin kay Brock ay naging mas malamig. "Brock Park, sa palagay mo ba talaga ay hotshot ka? Ikaw?" Bago pa man makapagsalita si Brock, isang bote ng beer ang hinampos mula sa kung saan papunta sa mesa sa sandaling iyon. Si Harvey ay hindi sinasadya na tumayo upang proteksyonan sa harap si Mandy. Sumabog ang bote sa susunod na sandali. Ang mga prutas na nakalagay sa mesa ay lumiligid sa buong lugar. Malaking gulo ito, ang alkohol ay kumalat sa buong lupa. Si Brock at ang iba pa na hindi maaaring gumanti ay nahihilo na sa kanilang mga nainom na alkohol. Si Harvey at Mandy lamang ang nanatiling hindi nababago. Isang guhit ng pula ang lumitaw sa mukha ni Stacy Leo. Galit na galit siya. "Sino ito? Naisip mo ba ang mga kahihinatnan ng paggawa nito laban sa akin?" sinabi ni Brock Park. Tumayo si Brock na may ekspresyon na kasing lamig ng yelo. "Wala akong pakialam kung sino ka. Binibigyan kita ng 1 minuto upang ipakita ang iyong sarili. Kung hindi, maging handa ka upang mamatay sa sandaling makita kita." Hey, may mga bayag ka. Hindi nakakagulat na maglakas loob ka upang mangapi ng mga tao dito. Isang tunog ang sumigaw sa harap nila, isang pangkat ng mga hindi tapat na kalalakihan at kababaihan ang lumakad pasulong. Mayroong ilang mga babaeng kasama sa tabi nila, may isang binata na may mahabang buhok na nangunguna sa pangkat. Isang malabong ngiti ang ipinapakita sa kanyang mukha. Tila siya ay pambabae ang hitsura, ngunit kahit papaano alam ng lahat na hindi siya isa upang ma-provoke. Halos 12 ng mga tao ang tila tulad ng mga mandirigma na nakatayo hindi masyadong malayo sa likuran, na ginagawa ang nangungunang tao na ito na nakikipag-usap sa aura. Tumalon ng malakas at mabangi si Brock. Halos matino na siya nang magyelo siya. Nang sumunod ang tagasunod ni Brock, si Curtis Park, ay sumulyap sa mga taong iyon, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nang pumunta siya sa bar, nilandi niya ang tila isang babae na nag-iisa. Ang babae ay kabilang sa karamihan ng tao doon. Ang pinakamalaking salungatan sa mga bar ay karaniwang dahil sa mga kababaihan. Agad na nakumpirma dito ang pahayag. "Sino kayong mga tao?" Kahit na ang ekspresyon ni Brock ay napakadilim, malakas pa rin siyang bumulalas, na nagpapaalala sa kanyang sarili na siya ay isang mamamayan ng bansang J. "Alam mo ba kung sino kami? Gaano ka katapang na maghagis ng isang bote ng alak sa harap namin? Kung hindi mo kami bibigyan ng isang patas na pahayag ngayon, hindi ko papayagan ang sinuman sa inyo na makaalis. Naglalaro ka ba na parang pipi? May karanasan kaming lahat dito, huwag maglaro sa akin. Mayroon bang kahulugan dito?" Ang taong may mahabang buhok ay nagbigay ng isang malabong ngiti at mahinahon na sumagot. "Dahil nang ahas kang gawin ito, dapat kang maging handa na kumuha ng responsibilidad." "Ito ba siya?" sinabi ng lalaking may mahabang buhok habang tinuturo si Curtis, ang isang babae na mukhang medyo maliit sa gilid pagkatapos ay sumagot, "Tama, siya ang naglalandi sa akin." Hindi masama. Nilalandi mo ang aking babae." Ngumiti ang lalaking may mahabang buhok. "Matagal ko nang hindi nakita ang mga taong ganito." Si Brock Park at ang iba pa lahat ay hindi sinasadya na inilipat ang kanilang tingin patungo sa kay Curtis Park matapos marinig ang mga salitang iyon.
Ang lalaking ito ba talaga ay lamandi sa ibang babae? Sinusubukan ba niyang sirain ang kapaligiran ng lahat dito? Naglakad si Curtis habang nanginginig ng walang katapusan, pagkatapos ay sumagot. Mister, dapat itong maging isang uri ng pagkakamali. Tulad ng impyerno ay magkakamali ako sa iyo. Bago pa matapos ni Curtis ang kanyang pangungusap, ang lalaki na may mahabang buhok ay kumuha ng isa pang bote at hinampas ito sa ulo ni Curtis. Bang! Ah! Ang mga pag-iyak ng sakit ay sumigaw na parang isang baboy na pinapatay. Bumagsak ang bote ng baso, si Curtis ay umiyak sa sakit sa lupa. Ang kanyang ulo ay nahati ng bukas, ang buong katawan niya ay nanginginig ng labis. Si Stacy Leo, Ray Flynn, at ang iba pa ay napasinghap matapos makita ang tanawin. Lahat sila ay walang malay na nagtago sa likuran ni Brock at ng kanyang mga tagasunod. Kahit na nagkaroon sila ng lakas ng loob matapos na kumapit sa isang taong makapangyarihan, lubos silang natakot hanggang sa kung saan ang kanilang mga tuhod at binti ay naging malota. Medyo natakot din si Mandy Zimmer. Walang malay siya na nagtago sa likuran ni Harvey York. Ngumiti si Harvey sa kanya, at sinabi sa kanya na okay lang. Sa sandaling ito, maging si Brock at ang kanyang mga tagasunod, o si Stacy at ang mga kababaihan, ay maaari lamang nila tingnan ng walang lakas ng loob na mamagaitan. Kapag ang lalaki na may mahabang buhok ay hamampas sa ulo ng 6 na bote, parang si Curtis ay malapit ng mawala ng malay. Pagkatapos ay lumakad si Brock na ang mukha ay nawala ang lahat ng kulay at sinabi, Kapatid, si Curtis ay dapat parusahan dahil sa paggawa ng ganoong bagay. Ngunit dahil nabayaran na niya ang presyo, hindi ba dapat tayo huminto dito? Naturally, mabuti si Brock na naghihintay ng tamang mga pagkakataon. Kung siya ay nakipag-usap ng kaunti mas maaga, ang pagyayari na ito ay hindi malulutas. Ngunit ngayon, hindi bababa sa ilang pagkakataon na gawin ito. Ang pinakamahalagang bagay ay kung hindi tumayo si Brock para sa kay Curtis, ang lahat ng kanyang mga reputasyon ay itatapon sa bintana. Sampal. Ang taong may mahabang buhok ay hindi nagbigkas ng isang solong salita at nagbigay ng sampal sa mukha ni Brock. Napa-atres si Brock at sinabi, Ikaw. Sampal. Binigyan siya ng isa pang sampal sa mukha. Si Brock pagkatapos ay yumuko sa sakit, tumawid ka na sa linya. Sampal. Ang lalaki na may mahabang buhok ay sinampal si Brock sa buong mukha niya at pagkatapos ay mahinahon na sumagot, tumawid sa linya. Ano ang mali, ha? Manggahas ka bang hamanin ako? Wala kang sasabihin dito kung tapos na kami sa bagay na ito. Hindi rin siya. Ako ang mayroong pangwakas na sasabihin dito. Wala pa akong sinabi. Sino ka sa akala mo? Sa gitna ng kanyang talumpati, marami siyang naibigay na sampal pa sa mukha ni Brock. Ang gwapong mukha ni Brock ay puno ng maliwanag na pulang mga marka ng palad nang kumuha siya ng ilang mga hakbang paatros. Tinakpan niya ang kanyang mukha habang kumukulo sa galit, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at sinabi, Kapatid, ang aking pangalan ay Brock Park. Ako ang tagapamahala ng negosyo ng Star Stable sa Southlight. Nagbabayad ako ng respeto dito. Sampal. Paggalang. Ang lalaki na may mahabang buhok ay muling lumubog ang kanyang palad. Ano ang paggalang sa Star Stable kahit na mayroon? Si Cam Lee ay binugbog hanggang sa kamatayan. Hindi rin pinakawalan ni Steve Lee ang isang utot nang makarating siya rito. Alam mo ba kung anong uri ng tao ang mayroon kayo na nasaktan? Kaya nyo lang nakukuha ang mga tao na nanghihina at natatakot dahil sa malakas kayo, at kontrolin ang paligid ng 3 hilagang lalawigan. Sa harap ng Buckwood, sa harap ko, Aval na Iswell. Ano ang piraso ng paggalang kahit na mayroon ka? Ang mukha ni Aval ay kasing lamig ng yelo nang siya ay nagpakita ng isang malabong ngiti. Tinakpan ni Brock ang kanyang mukha habang nagpapakita ng isang kakilakilabot na ekspresyon habang siya ay nanginginig ng labis. Ikaw si Aval na Iswell mula sa pamilyang na Iswell. Ang pamilyang na Iswell, ang tanging nakaligtas na first-rated na pamilya na naiwan sa Buckwood. Nagkaroon pa sila ng lakas upang maging isang nangungunang pamilya. Ngunit sa paningin ng pamilyang Yates mula sa Amerika, ang pamilya ay isang tao lamang na maaari silang apihin sa tuwing nais nila.
Ngunit para sa mga kamag-anak na collateral tulad nina Stacy Leo at Ray Flynn, ang pamilyang Naiswell ay isang pamilya na napakataas para sa kanila kahit na maabot. At matapos marinig na ang taong may mahabang buhok ay talagang master ng pamilyang Naiswell na si Avel Naiswell, ang mga taong iyon ay lahat ay nanginginig ng walang tigil. Walang nag-iisip na sila ay talagang makatagpo sa isang paraan na mas malakas kaysa sa kanila. Sinasabing ang pamilyang Naiswell ay nagtutulungan kasama si Prince York mismo. Ang pagkakasala sa pamilyang Naiswell ay nangangahulugang nakakasakit ka sa Sky Corporation. Sa isang maling pag-aalinlangan, baka mawala lang ang kanilang buhay doon at pagkatapos. Ang mukha ng lahat ay mukhang kakilakilabot sa sandaling ito. Si Mandy Zimmer ay sumimangot ng bahagya nang hindi nagsabi ng isa pang salita. Ang iba ay natakot sa pamilyang Naiswells at Sky Corporation, ngunit hindi talaga siya apektado. Si Harvey York, sa kabilang banda, ay nakatingin kay Avel na puno ng pag-usisa. Sinabi ni Shane Naiswell kay Harvey na walang lalaki na susunod na maging kahalili ng pamilya. Iyon ang dahilan kung bakit si Rosalie Naiswell ay naging susunod na kahalili. Sa pagtingin sa arroganteng pagkatao ni Avel ngayon, naintindihan na ni Harvey kung bakit hindi siya pinayagan ni Shane na magkaroon ng upuan bilang susunod na kahalili. Medyo nanginginig si Brock Park sa sandaling ito at tinanong, "Ikaw ang maalamat na master mula sa pamilyang Naiswell na naging gangster din. Hindi ko alam na ang mga maliliit na fries mula sa Country J na tulad mo ay malalaman ang aking pag-iral." Ang mukha ni Avel ay nanatiling hindi nagbabago. Isang kahihiyan na alam mo ng kaunti o huli. Kailangan mong bayaran ang presyo para sa pagkakasala sa aking mga kaibigan at sa akin dito. Nanginginig si Brock sa kanyang mga paa, halos hanggang sa luluhod na siya. Malakas ang Star Table, ngunit hindi iyon nangangahulugan na pareho siya. Maaari pa rin siyang magpanggap sa harap ng ibang tao tungkol sa kanyang posisyon bilang isang mas mataas na up, ngunit walang paraan ng pagpapanggap sa harap ng isang tulad ni Avel. Pagkatapos ay bumulong si Brock sa sandaling ito, "Master Naiswell, mangyaring maging mas mahusay na tao at bigyan kami ng isa pang pagkakataon." Paano ang tunog na iyon? Ang bulag na tanga, si Curtis Park, ang nagdulot ng lahat ng problemang ito sa oras na ito. "Kung nais mo, iiwan namin siya dito para gawin mo ang gusto mo. Lalabas lang kami kaagad." Si Stacy at Ray ay tumango nang magkasama-kasama ang iba. Magiging maayos sila sa anumang bagay hanggat hindi ito kasangkot sa kanila. "O ikaw, napaka-immature mo, isa kang tulala, o kayong mga tao mula sa bansang J lahat ay pareho." Inabot ni Avel at magaang sinampal ang mukha ni Brock na may hitsura na puno ng panlalait. "Sinabi ko na sa iyo na wala kang sasabihin dito." "Oo." Nanginginig si Brock sa kanyang paa. "Master Naiswell, isa ako sa mga mas mataas na up ng Star Table, pagkatapos ng lahat. Hindi bababa sa magkaroon ng ilang pagsasaalang-alang para sa akin." "Sampal." "Pagsasaalang-alang." "Sampal." "Para sa iyo." "Sampal." "Anong uri ng reputasyon ang mayroon ka sa harap ko? Sabihin kay Steve Lee na pumunta siya rito kung talagang may kakayahan iyon. Tingnan ko kung gusto niya talagang ipahiram sa iyo ang isang kamay." "Tama, nakalimutan ko. Nakatagpo siya ng katapat si Steve ngayon. Abala na siya sa pag-impake ng kanyang mga bag at aalis. Hindi siya maglakas loob na dumating dito kahit na may lakas siya ng loob ng 1,000 Diyos. Tulad ng inaasahan mula sa kay Avel, isang tao mula sa itaas na circle ng lipunan." Mabilis na kumalat ang balita, isang kahihiyan na hindi niya alam kung sino ang tumatapak kay Steve. Agad na nagyelo ang mukha ni Brock. Si Master Steve ay tinapakan. "Paano posible iyon? Siguro hindi lang ako." Kahit si Master Steve ay nakilala ang kanyang katapat. Nang walang pangalawang pag-iisip, si Brock ay nanginginig kahit na mas mahirap, wala siyang paraan sa labas ng sitwasyon kung hindi siya bibigyan ng respeto ni Avel. Kahit na ang Star Table ay mayroon ng lahat ng pera at kapangyarihan, wala pa rin silang sapat na oras upang linangin ang kanilang lakas sa pamilihan ng Buckwood mula nang dumating sila rito. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay kailangang lunukan ang kahihiyan sa araw na iyon.
Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Tulad ng pagkatalo ni Brock at hindi alam kung ano ang gagawin. Kuminang ang mukha ni Avel habang tinitingnan niya si Stacy at ang natitira. Ang mga babaeng ito ay mga social butterflies, at medyo maganda sila. Iniisip ito, sinabi ni Avel na walang malasakit, well, nasa mabuting kalagayan ako ngayon. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumabas ang mga lalaki, ngunit ang mga batang babae ay manatili at maglilingkod sa akin. Parehong nagulat sina Stacy at Ray. Ang paglilingkod sa tulad ng isang batang master mula sa mga lansangan ay hindi madali. Kung hindi sila maingat, baka masira sila. Pinakamahalaga, minamahal nila ang kanilang mga katawan. Ang mga ordinaryong tao ay hindi karapat-dapat na matulog sa kanila. Ang mga gangster sa likuran ni Avel ay dumila ng kanilang mga labi sa inaasahan. Si Stacy at ang natitira ay nanginginig sa tanawin. Huwag samobra. Kami, sa Star Stable, ay hindi rin madaling maaapi. Tumayo ang subordinate ni Brock at nagsalita. Bang! Bago pa niya matapos ang pagsasalita, si Avel ay hinampas ang isang bote ng alak sa kanya at siya ay bumagsak sa lupa. Ang mga mamamayan ng bansa J ay may kasanayan sa pagmamalaki. Gayunpaman, agad silang lalabas kapag nakilala nila ang mas malakas na tao. Tiningnan ni Brock ang kanyang dalawang subordinate na nakahiga ng walang malay sa lupa. Nanginginig siya sa buong oras. Hindi masama, medyo maganda, at medyo mapagtimpi. Nararapat silang matulog kasama ang ilan sa aking mga kapatid. Hindi maabala si Avel tungkol sa kay Brock. Sa halip, inabot niya at pinisil ang mukha ni Stacy ng ilang beses. Ikaw, si Stacy ay tumalikod sa gulat. Kasabay nito, tiningnan niya si Brock ng may pag-asa, at inaasahan na maprotektahan siya. Sa kasamaang palad, ang bansang J na elite na abala sa pagmamalaki ng sandali, ngayon ay nagbigay ng isang napakapangit na ekspresyon. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na gumawa ng isang pagkilos at mabilis na tumingin sa malayo, na nagpapanggap na parang wala siyang nakita. Ang pag-asa sa mga mata ni Stacy ay naging pagkabigo at kawalan ng pag-asa. Iniisip ang kakilakilabot na kapalaran na naghihintay sa kanya, siya ay nanghihina. Nabigla si Ray at ang natitira. Hindi nila minamahal ang kanilang sarili ng marami, ngunit ang pag-iisip na masira ng mga taong walang prinsipyo ay nakakatakot sa kanila. Sa sandaling ito, inalog ni Avel ang mukha ni Stacy. Ang kanyang tingin pagkatapos ay nahulog sa kay Mandy, na nasa likuran ni Harvey. Si Mandy ay isang kaakit-akit na kagandahan, na may kadalisayan na umaangkop sa isang engkanto. Ang kanyang hitsura ay hindi tumutugma sa mausok na kapaligiran ng bar. Sa kanyang pagtayo doon, si Stacy at ang kanyang pose ay tiyak na hindi maihahambing sa alinman sa hitsura o pag-uugali. Namangha si Avel. Umiling-iling siya at lumapit kay Mandy ng diretsyo sa isang ngiti. Hindi masama. Hindi ko inaasahan na makakita ng isang maganda tulad ng kagandahan tulad mo sa lugar na ito. Sasamahan mo ako ngayong gabi. Ipinangako ko na tuturuan kita kung ano ang gusto ng isang tunay na lalaki. Habang nagsasalita siya, inabot niya upang hawakan ang mukha ni Mandy. Sampal. Tulad ng ginawa niya, si Harvey, na nakatayo sa harap ni Mandy, ay sinampal siya sa mukha. Alang-alang sa naiswells, hindi ko papansinin kung hawakan mo ang isang taong walang kinalaman sa akin. Ngunit kung nais mong hawakan ang aking asawa, ikaw lang ang humihingi nito. Malamig na dumura si Harvey at sumulyap kay Avel, na puno ng galit ang kanyang mukha. Nabigla ang buong karamihan. Ang maingay na tunog sa paligid ay tila huminto agad sa sandaling ito. Sandaling nagulat si Mandy. Nag-aalala ang kulay sa kanyang mukha, ngunit higit na siya ay kumilos. Sa kabila ng lahat, si Harvey ay palaging tatayo sa harap niya at protektahan siya laban sa mundo. Kabanata 1400. Ang pangalang Avel na Iswell lamang ay nag-udyok ng kaguluhan. Kahit na ang nagyayabang na si Brock Park ay nababahag ang buntot ngayon na isang duwag. Hindi niya inisip na hindi mag-atubiling si Harvey na saktan si Avel.
Hindi ito tungkol sa padalos-dalos, ang isang lalaki na hindi man lang nagkaroon ng lakas ng loob na protektahan ang kanyang sariling babae ay walang halaga, kahit na mayroon siyang 2 bola. Sinampal mo ako, huminto si Avel. Pagkatapos ay inabot niya upang hawakan ang kanyang mukha, ganap na nakuha ng sorpresa. Inisip ni Brock at ang natitira na nakakita sila ng mga bagay. Si Stacy, Ray, at ang iba pa ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Sinubukan nilang tumingin muli, pareho pa rin siyang lalaki. Gayunpaman, ang live-in son-in-law na ito ay nagdala ngayon ng isang matigas na imahe, na naiiba sa kung ano ang tila tulad niya dati. Kailan naging mukhang napakalakas ng isang live-in-in-law? Sino ka? Si Avel ay dumura ng dugo sa kanyang bibig. Kumaway siya upang ihinto ang mga gangster na nakatingin kay Harvey, handa silang basagin siya sa isang hampas. Ikaw ang una na nang ahas na matumbok ako sa aking lugar. Dapat mong sabihin sa akin kung sino ka, kaya maaari kong mayukit ito sa iyong lapida bilang isang memento. Si Avel ay mapagmataas at namumuno, ngunit iyon ang dapat asahan habang siya ay nagmula sa malakas na pamilyang naiswel. Naunawaan niya na ang sinumang nang ahas na sampulin siya sa ganoong sitwasyon ay baliw, o nagkaroon ng katulad niya na malakas na background. Hindi mukhang tanga si Harvey. Kaya, nagtanong siya ng isa pang katanungan. Batang master na iswel, siya si Harvey York, isang live-in-in-law. Asawa niya iyon. Siya ay isang larwang lalaki na nakatira sa kanyang asawa. Pinili ni Brock ang sandaling ito upang sumulong at ilantad ang background ni Harvey. Pinahiya niya ang kanyang sarili ngayon. Sa gayon, inaasahan niya na si Harvey ay magiging hindi mapakali sa kanya. Hindi niya makita ang isang live-in na manugang na nakatayo para sa isang tao. Hoy, York, alam mo ba kung sino ang young master na iswel? Narinig mo na ba ang mga naiswels mula sa Buckwood? Ang naiswels ay kasalukuyang nag-iisang klaseng pamilya sa Buckwood. May malapit silang relasyon kasama ang Sky Corporation. Ang pagkakasala sa young master na iswel ay nangangahulugang nakakasakit sa naiswels, sa Sky Corporation, at sa kay Prince York. Ito ang mga pag-iral na hindi mo kayang pukawin. Kung ayaw mong mamatay, magmadali, lumuhad at humingi ng tawad ngayon. Huwag mo kaming idamay. Ang pangit ng mukha ni Brock. Nakatitig si Mandy sa kay Brock na may komplikadong ekspresyon. CEO Park, ang iyong mga tao ang kumilos ng hindi nakikita. Paano ito naging kasalanan namin? Si Stacy, Ray, at iba pa ay nagsuot din ng mga komplikadong ekspresyon. Inaasahan nila na maprotektahan sila ni Harvey, ngunit naramdaman nila na ang basura na tulad niya ay walang karapatang igiit ang kanyang sarili. Live-in na manugang, nabubuhay sa isang babae, malamig ang mukha ni Avel. Ngayon, si Tyson Woods ay ang hari ng mga kalye sa Buckwood. Si Avel na iswel ay may kapangyarihan sa mga lugar sa labas ng teritoryo ni Tyson. Bagaman ito ay dahil sa paggawa ng pabor sa mga naiswels, maaari pa ring isaalang-alang si Avel na isang matagumpay na tao mula sa puntong ito. Gayunpaman, ang isang tao na matagumpay sa kanya ay sinampal ng isang live-in na manugang. Ito ay lubos na kahihiyan. Hindi makapaghintay si Avel upang sirain si Harvey, loko. Alam mo ba ang nagawa mo? Ang isang pangkat ng mga gangster ay dahan-daang nagtipon sa paligid, handa nang lumaban sa anumang oras, ang mga babaeng kasama ni Avel ay nakatitig kay Harvey. Nais nilang makita kung paano magiging pira-piraso ang live-in-in-law na ito, sampal. Sinampal ulit ni Harvey si Avel. Bakit hindi mo sinabi sa akin kung ano ang ginawa ko?